Oh, push. Insya. Hey. May ulam. Dahil nga may sapat na bilang ng tao na gagawa ng plano, naging mabilis ang proseso ng pamilya nila tita at tito sa pag-clear at pag-secure nitong area sa aming harapan. Kaya naman nakakatuwa ring masaksihan na mabuhay ulit ang dating napabayaan. Nasa 5 truck rin ng bato o higit pa ang nagamit para iayos itong gilid ng creek na sharing boundary ng pribadong lupa ng pamilya. Nagsuggest nga rin yung kapatid ni tita na pwede ko raw itambak itong mga retaso ng semento galing sa pinagtibagan ko noon. Hindi raw kasi naging sapat yung in-order nilang panambak para umabot sa parting ito. Kaya isinama ko na rin itong ginawa ni mama noon na fire pit since ilang buwan na rin na tuloy-tuloy ang pag-ulan kaya hindi na ito nagagamit at naging bahay na lang ito ng iba't ibang uri ng insekto. Saka later on na-realize din namin na medyo sumikip sa parting ito kaya okay lang rin na tanggalin na lang namin ito dito. May 2024, noong gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila sa kagustuhang masimula ng paglalahad ng sariling istorya kasama ang munting pamilya dito sa isla. Malinaw sa akin saan ang patutunguhan pero akin ring natutunan na ang buhay ang masusunod kung saan ito idadaan. Kaya naman atin na lamang itong susundan habang dinodokumento ang mga aral at kwento sa mismong proseso nito na siya na ring magiging libro na pwedeng balik-balikan pagdating sa paroroonan. Nung binubuksan nga namin itong motor namin ng tubig ay ganitong tunog na lang ang aming naririnig. Since wala akong experience sa pag-aayos ng mga ganito at sobrang busy rin ni Tito sa oras na ito, kaya naman si YouTube na lang ang pinagtanungan ko. At ang sabi nga sa karamihan ng mga napanood ko, kapag may narinig ka pa daw na umuugong, posibleng kapasitor lang ang sira at pwede pa itong maayos. Ate, may ganito kayo? Kamalit. Thank you. May ganito kayo, sir? Wala. Kanan? Okay, thank you, sir. May ganito po kayo, sir? Pastor man eh. Opo. Ayo. May ganito po kayo, sir? Waya. Salamat. Baka dito meron. Dito kaya? Dito. Dito. O dito.
So since wala kaming mabilhan ng ganitong klase ng capacitor dito sa isla, umorder na lang kami sa Lazada. Ang kaso 7 days o kadalasan nga higit pa bago makarating dito sa isla. Kaya habang hinihintay natin yon, kailangan rin muna nating gumawa ng agarang solusyon. Meron tayong ganito, tapos meron tayong hose. Nabanggit ko nga noon na may sariling water source itong area, pero ang problema nga sa ngayon dahil ayaw gumana ng water pump natin ay kung paano tayo makakakuha ng tubig dito gamit lang kung ano yung meron tayo. Buti nga sa panahon natin ngayon, marami tayong pwedeng makuha na kaalaman sa internet at may mga napanood akong water pump na hindi gumagamit ng kuryente. Tapos simple lang ang logic niya sa paglabas ng tubig dito sa galon ay mangangailangan ito ng hangin at yung panggagalingan ng hangin ay kokonektahan natin ng hose at yun naman ang rektang sisipsip ng tubig dito sa water source natin. Simple lang kung iisipin pero malalaman mo lang talaga kapag sinubukan mo na itong gawin. Lumalabas nga lang yung tubig pero wala itong nasisipsip and since nasigurado ko naman na walang singaw yung pagkonekta ng hose at galon, ang naisip ko baka itong hose ang problema. Kasi sa mga napanood ko, water pipe yung gamit nila. Sakto naman meron ditong water pipe na wala nang karugtong na linya. Kaya naisip ko na baka ito yung solusyon sa problema. Ang kaso, hindi pa rin pala dahil meron pang susunod na problema. Medyo weak yung galon na gamit natin. Ang kalaban pala natin dito is gravity. Kaya ang kailangan pala kapag ganito ay mas malaki at makapal na galon. Tingin ko nga mas maigi kung drum eh. Gawa na lang muna natin ng paraan kasi palubog na yung araw, wala na kami ng bibila ng materials. Kinabukasan nga nito, sinubukan kong mag-canvas ng presyo ng mga tamang materials para magawa ito. Ang kaso, parang dinaig ko pa ang bumili ng 3 bagong water pump na katulad nung gamit namin dito. Kaya isasantabi ko muna itong proyekto. Balikan natin kapag may budget na para dito. Sa ngayon, hintayin na lang muna yung in-order natin at habang wala pa, So makikigib na lang muna tayo kila Tito dun sa staff house nila. Tara! may mga oras talaga tulad nito. Yun bang iba sa naisip mo ang resulta doon sa solusyong ginawa mo? Well, ganun talaga siguro. May mga panahon na ang kasagutan ay hindi ibinibigay ng agaran. Yun bang ang dami mo munang dadaanan tapos madalas akala natin yun na ang kasagutan. Pero feedback lang pala yun para sa susunod nating gagawin o pupuntahan. Kaya importante na patuloy nating kinikilusan ang bawat solusyon na ating maiisipan dahil may sagot na lalabas lang kapag paa ay sinimulan na nating ihakbang. So, ngayon ay February 25. Supposed to be kahapon mag-upload sana tayo ng another episode. Kaso, ang naging problema naman natin ngayon is itong laptop. Bigla na lang siyang bumigay. May 8 taon na rin kami magkasama nito. And sinusubukan ko siyang ayusin simula kahapon. Hanggang ngayon wala pa rin response. So, Sir,
Nag-aayos ka ng laptop? Yes, sir. Anong problem, sir? Biglang nag-shot. Yun nga, ang diagnosis is motherboard yung problema. Dito daw sa GL, walang merong diagram nung laptop na meron ako. Isip muna tayo ng iba pang paraan kung paano natin nire-resolvehin tong problemang to. Actually, sinubukan ko rin magtanong-tanong sa iba at pare-pareho nga lang ang sabi nila. Kapag Lenovo Legion ang laptop tapos motherboard ang problema, sa ngayon walang kayang gumawa dito sa isla or posible ring wala lang akong kilala. Malaki ang role nitong laptop dito sa buhay namin sa isla. Dahil nga doon ko ginagawa yung post-production para sa content ng Isla Familia. At the same time, doon ko rin ginagawa yung trabaho ko online. Napaka-angas! Uy, parang ganda dito ng road. Guys, umina na tayong 20. O, buti na sabi ni Papa. Yun, no? May baon na bukas. Sa ngayon, dito ko na lang muna gagawin lahat hanggang sa maayos or mapalitan ito. Buti nga at na-recover ko yung mga kailangan kong files para maitawid ko tong episode na ito. Yun.